Anong uri ng OFW ka ba? Hello mga kabidabes! Ayos ba tayo dyan? Sa bidyong ito ay ating alamin ang mga uri ng OFW. Kaya kung ikaw ay isang OFW, kung nagnanais sa mga ibang bansa, tapusin mo ang bidyong ito at tiyak makakatulong ito upang mapaghandaan mo ang mga goal mo bago ka mga ibang bansa o kung ikaw ay isang OFW. At kung di mo pa ako nakikilala, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at isa ako sa pinalad na magkaroon ng mabuting amo. Pero bago yan, eto muna ang kwento. Bago ako nakarating dito sa Saudi Arabia, ang goal ko lang noon ay makapunta sa ibang bansa dahil naniniwala akong ito ay isang solusyon upang mapabuti ang aking buhay. Tulad na din ng mga kakilala kong ng ibang bansa na naging maayos ang kanilang buhay dahil sa pag-abroad. Ang hindi ko napaghandaan ay ang mga realidad na ito hindi lamang simpleng desisyon. Tulad din ng karamihan bilang isang OFW, bagamat pinalad ako makatagpo ng mabuting amo, sinubukan ko noon mag-put up ng negosyo sa Pinas. Hindi naging madali at hindi din nagtagumpay ang negosyong iyon. Ganun pa man, sobrang laking bagay na nasubukan ko iyon. Bukod doon ay nakatagpo ako ng community na nakatulong sa akin upang mas umayos ang mindset ko at nagkaroon ako ng panibagong goal sa buhay upang sa susunod na pagkakataon, alam ko na ang mga dapat kong gawin upang mas mapahalagan ko ang aking mga pinagsikapan dito sa ibang bansa. Mas natuto akong mangarap hindi lang para sa sarili ko kundi para makaambag ng kabutihan para sa sariling bansa. Mahalaga ang ating malaman ang mga goal natin bago tayo magdesisyon mga ibang bansa upang hindi masayang ang ating pinaghirapan. Lalo na kung ikaw ngayon ay nasa ibang bansa. Kaya tara mga kabidabes, umpisahan na natin. Handa ka na ba? Ang mga uri ng OFW ay ang mga kababayan nating nangangarap ng ibang bansa, makapag-ipon ng pangpuhunan, saka uuwi sa Pilipinas at mag-umpisa ng pangarap na negosyo. Ang problema kung hindi mo ito napaghandaan, maaaring hindi ito magiging successful, lalo na kung ang negosyo mo lang ang aasahan mo sa lahat ng expenses mo. Sa taas ng bilihin, maging mga personal na wants mo, maaaring pagdating ng araw, masusunog lamang ang lahat ng puhunan mo. Kaya madalas ang ganitong OFW ay hahantong sa pangigibang bansa ulit upang sumubok ng panibagong pagkakataon. Ang mga uri ng mga OFW ay ang mga kababayan nating pinipiling mga ibang bansa kapag ipon saka magbakasyon. Ang ganitong uri ng OFW ang karamihan sa mga kababayan natin. Ang ganitong mindset ay sadyang natural o majority dahil iniisip nila na ang makapag-ipon at maipasyal ang mga mahal sa buhay ay isa na din sa maituturing na reward sa sarili, lalo na sa madaming panahon na naigugol na maghanap buhay sa ibang bansa at matagal na pagkawalay sa mga mahal sa buhay. Ang problema dito ay dahil saglit lang naman gastusin ang perang matagal mong pinaghirapan, hindi ito praktikal. Lalo na dahil ang katawan natin ay hindi palaging nasa maayos ang ating kalusugan. Paano pa kung mayroong hindi magandang mangyari na hindi inaasahan? Hindi masama mapasaya ang pamilya. Ang dapat lang ay sikapin nating maging responsable sa bawat paggastos natin sa ating mga pinagsisikapan. Ang mga uri ng mga OFW ay ang mga kababayan nating mga ibang bansa at nagnegosyo doon mismo sa bansang kanilang pinupuntahan. Kadalasan dito ay nag-uumpisa sa mga online o online seller. Mga nag-uumpisa mag-create ng maliit na negosyo o serbisyo hanggang sa mapalago ito o maging ang paggawa ng mga vlogs o content creation na maaari mong gawin kung libre ang iyong oras. Ito ay isang magandang bagay. Dapat lamang ay alamin mo ang mga tamang pamamaraan at lakas ng loob upang makapag-umpisa ng sarili mong negosyo na hindi naaabala ang iyong trabaho. Pero kung susubukan mo at sapat ang iyong kaalaman sa mga bagay na iyong papasukin, walang imposibleng magtagumpay ka din at makapag-umpisa ng negosyo kahit nasa ibang bansa. Ang mga uri ng OFW ay mga kababayan nating ng ibang bansa na nag-for-good kasama ang pamilya. Karaniwan ang mga ganitong OFW ay sa mga bansang Europe at Amerika. Meron ding ilan sa bahagi ng Asia at Middle East. Lalo na kung sa bansang napupuntahan ay nakita nila ang magandang oportunidad na makakapaghanap buhay
na maaari nilang makuha at mapanatili kasama nila ang kanilang pamilya. At mayroon din mga iilan na doon na din nakahanap ng mga nakakasama sa buhay at nakakabuo ng pamilya. Isa na din ito sa mga magandang pamamaraan ng OFW upang mapaunlad pa ang buhay, na pinipiling maging praktikal upang di mapalayo sa mga mahal sa buhay. Dahil tiyak wala nang masasaya pa kung kasama palagi ang pamilya. Ang mga uri ng mga OFW ay ang mga kababayan natin ng ibang bansa at nag-put up ng business sa Pinas. Ang ganitong mga OFW ay yung mga kababayan natin na habang kumikita sa ibang bansa, nag-iipon upang magkaroon ng pangpuhunan at nagtayo ng negosyo sa Pilipinas sa kadahilan ng mapalago ang perang pinagsikapan na habang nasa ibang bansa ay magkaroon din ng pagkakakitaang negosyo. Maganda itong gawin. Ang problema dito kung wala kang taong maaasahan na mag-manage nito habang ikaw ay busy sa iyong trabaho sa abroad. Pero ganun pa man, maganda itong subukan kung may maayos kang sistema at mga taong mapagkakatiwalaan sa tulong na din ng ating teknolohiya ngayon. Ang mga uri ng OFW ay ang mga kababayan natin na halos walang naiipon. Ang ganitong kababayan natin ay isa na din sa mga karamihang nangyayari. Madalas ang nagiging dahilan nito ay halos lahat ng ipon ay napupunta lamang sa mga gastos na hindi naman importante o kaya napupunta sa pagtulong sa pamilya na hindi napapahalagan ang pera. Madalas din ay napapautang ngunit hindi na nababayaran. Isang nakakalungkot na pangyayari ang ganitong uri ng OFW. Ganun pa man, lahat ng bagay ay kaya pang maagapan at baguhin ang mga maling nakasanayan. At iyan ang mga uri ng mga OFW o mga kababayan nating nakikipagsapalaran mga ibang bansa. Hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Madaming pagsubok, ngunit kayang-kaya natin magtagumpay. Kasabay ng pananampalataya natin sa may kapal at gabay ng ating mga mahal sa buhay. Mga kabidabes, bakit ko nga ba sinishare ito? Dahil naniniwala akong hindi masama ang ikaw ay magsakripisyo lumayo sa pamilya upang mapabuti ang buhay. Dahil isa itong uri ng kagitingan na makakatulong sa ating bansang Pilipinas, sa ating pamilya at sa sarili. Ang kalaban natin dito ay yung nawawalan na lamang ng saysay ang ating pagsisikap. Dahil sa kakulangan natin ng disiplina at kalaman upang mapabuti natin ang ating buhay at mapahalagahan ang ating mga pagsisikap. Kung isa ka din na katulad kong OFW na hindi pa sapat ang mga kaalaman, pinansyal man o karunungan upang mapabuti ang buhay sa pangingibang bansa ay inaanyahan kita. Samahan mo kung matuto tayong pahalagahan ang ating mga pinagsisikapan upang hindi lamang tayo nagtatrabaho, kundi mapaglaanan natin ang ating magandang kinabukasan. Mga kabidabes, ang pagiging OFW, kahit anong uri ka man ngayon sa iyong estado ng buhay, sigurado kung mayroong mga dahilan kung mabuti man o hindi, ay ayos lang yan. Importante na kung ikaw ay nasa hindi maayos na kalagayan ngayon, isikapin mong mapabuti ang takbo ng kapalaran mo. Hindi pa huli upang sumuko, alalahanin natin na isa tayong mga buhay na bayani na may tuturing dahil sa malaking ambag natin sa ating bansa at maging sa ating pamilya. Mapalad ka dahil isa ka sa magigiting na OFW na may angking tapang at lakas ng loob na makipagsapalaran maging dayuhan sa bansang iyong kinaroroonan. At kung na-inspired ka sa vlog na ito ay paki-like, share at mag-comment ka na din upang madami pang makaalam sa ating pinaglalaban, lalo na yung mga kababayan natin na nagnanais din mga ibang bansa. Maraming salamat mga kabidabes. Mabuhay! Muli, ako nga pala si Chris Marks na nag-iiwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. Bida best! Bye-bye! Ingat! God bless!